value of our life, we learn to listen. Matuto tayong makinig. Makinig tayo sa asawa natin, makinig tayo sa mga anak natin, makinig tayo sa mga tao sa paligid po natin. Hindi lang tayo ang magaling, hindi lang tayo ang nangunguna, ang pinuno. Kailangan po nating pakinggan ang mensahe ng bawat isa, lalong-lalo na ngayong bagong taon. Ito po ang dadalhin po natin. We learn to listen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. A shepherd went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy New Year po sa ating lahat. Ngayong bagong taon, bagong buhay, bagong simula ulit, marami tayong gustong gawin, lalong-lalo na at marami tayong gustong baguhin sa mga nakaraan pong nating mga nagagawa, lalong-lalo na kung saan meron pa tayong hindi natatapos na gusto po nating gawin. And this New Year, this 2024, kung mapapansin nyo, every New Year, sinisimulan po natin palagi ang pagdiriwang sa ating simbahan sa pag-alala sa ating mahal na ina. Today, we celebrate the solemnity of Mary, the Mother of God. Si Maria, ang nanay ng Diyos. Hindi lang siya nanay ng isang tao, siya ay nanay ng isang Diyos. Kaya napakagandang mensahe yun para sa atin na nagsisimula ngayong bagong taon. Ang bagong taon po natin, masasabi po natin, ito ulit ang pagsisimula ng bagong buhay natin. Ito ulit ang bagong simula na kung saan kailangan natin baguhin ang mga hindi magaganda na gawa po natin sa mga nakaraang araw, nakaraang buwan, at lalong-lalo nakaraang taon. Now, we celebrate the Mother Mary, the Mother of God. Maraming katangian ang ating mahal na ina. Masasabi natin siya isa sa mga modelo ng ating buhay. Modelo sa ating pananampalataya, modelo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, modelo sa pagiging mabuting tao, modelo sa pagiging nagkaroon ng malasakit sa kapwa. Kumbaga, lahat-lahat ng virtues makikita na natin sa ating mahal na ina. Pero may mga katangian na sinasabi ngayon ang ating mahal na ina para sa ating lahat, lalong-lalo na sa pagbabago natin ng ating buhay, na nagsisimula tayo ng ating bagong taon. Dahil kailangan po natin ng ina, kailangan po natin ng nanay. Di ba po, kung tayo'y malungkot, kung tayo may problema, sino ang unang nilalapitan natin? Ang nanay. Minsan nahihiya tayo sa tatay. Nahihiya tayo sa mga kapatid po natin. We always go to our mother. Lumalapit tayo sa ating mahal na ina, sa ating mga nanay. Kaya sa buhay po natin, kailangan natin ng ina. Sa mundo po natin ngayon, kailangan natin ng magulang. Kailangan natin ng isang nanay. Kaya, ang katangian na sinasabi ng ating mahal na ina para sa atin is, una, ang ina ay tagapagbigay ng buhay. Lahat tayo nanggaling sa ating mahal na ina. Lahat tayo niluwal ng nanay po natin. Pinagbubuntis tayo ng ating mga nanay. Nanggaling tayo sa kanya.
Siya ang nagbigay ng buhay po natin. Yes, of course, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa bawat isa. Pero ang nanay ang nagbigay ng buhay para sa ating lahat. Now, sinasabi ito para sa atin, para sa buhay natin. When we celebrate this New Year, ibig sabihin, maging katulad din tayo ni Maria na nagbigay ng buhay. Magsisimula ang bagong taon po natin na magbibigay tayo ng buhay sa bawat isa. Bakit? Marami sa atin ang nanghihina, marami sa atin ang nalulungkot, marami sa atin ang gusto ng sumuko sa buhay. And this is now the time to give life to one another, to give encouragement to one another, to give motivation to one another, para masabi nating nagbigay tayo ng buhay sa kapwa natin. Nagbigay tayo ng buhay sa pamilya po natin. When we give hope to one another, meaning we give life to them, na nagbibigay tayo ng buhay sa kanila. Kaya simula natin ang ating bagong taon, ng ating misyon, magbibigay tayo ng buhay sa bawat isa. Magbibigay tayo ng buhay lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Pangalawa, ang ina ay likas na tagapakinig. Nakikinig ang nanay. Kahit naiinis, kahit nagagalit, nakikinig pa rin ang nanay sa kanya, hindi lang sa kanyang anak, kahit sa kanyang asawa, no sa kanyang mga kapamilya. Ang ina ay likas na tagapakinig. Sa mundo na kung saan hindi na marunong makinig, kailangan nating matutunang makinig para matuto tayo sa ating buhay. Hindi lang tayo puro salita, hindi lang tayo puro gawa, kailangan nating makinig. Kung tayo'y nagdadasal sa Diyos, may hinihingi tayo sa ating Panginoon, may panalangin tayo sa ating Panginoon, hindi lang tayo nagsasalita, hindi lang tayo nagdadasal. Kailangan din nating makinig. Ang ingay ng paligid po natin, ang ingay ng mundo po natin, for us to realize again the value of our life, we'll learn to listen. Matuto tayong makinig. Makinig tayo sa asawa natin, makinig tayo sa mga anak natin, makinig tayo sa mga tao sa paligid po natin. Hindi lang tayo ang magaling, hindi lang tayo ang nangunguna, ang pinuno. Kailangan po nating pakinggan ang mensahe ng bawat isa, lalong-lalo na ngayong bagong taon. Ito po ang dadalhin po natin. We learn to listen. At pangatlo, ang ina ay kilala sa kanyang mapag-arugang presensya. Ang nanay ay hindi tumitigil sa pag-alaga sa kanyang anak. Di ba sa mga pelikula, napapanood po natin, sobrang bigat ng kasalanan ng anak, na kung saan minumura na ang magulang, na kung saan tinatalikuran na ang magulang, pero hindi nawawala ang pag-aaruga at pagtanggap ng isang nanay. Masakit, mahirap, pero hindi nawawala ang pag-aruga ng isang nanay. Kaya ganoon din po para sa ating lahat. Ang katangian nito na ating mahal na ina, sinasabi para sa atin na kung saan we learn to accept our brothers and sisters despite their weaknesses. Kailangan nating tanggapin ang bawat isa. Kailangan nating mahalin ang bawat isa sa kabila ng kahinaan. Lahat naman tayo may pagkukulang. Lahat naman tayo may kasalanan. Pero huwag po nating hayaang mawala ang care na tinatawag po natin sa bawat isa. And these things, my dear brothers and sisters, ito'y katangian ng ating mahal na ina. Nagbigay ng buhay, nakikinig sa kanyang mga anak, nakikinig sa mga tao, at pangatlo, nag-aaruga sa kabila ng pagkakamali at pagkukulang. Ibig sabihin, ito rin ang kailangan po nating gawin. Ito ang magiging misyon ngayong bagong taon for us to have a meaningful and happy life in this world. Matutunan nating makinig,
magbigay tayo ng pag-asa ng buhay sa bawat isa at lalong-lalo na tanggapin natin ang kahinaan ng bawat isa. Ang mundo kailangan ng isang nanay. Ang pamilya kailangan ng isang nanay. Tayo, kailangan natin ng isang nanay. Si Maria, hindi lang naging nanay kay Jesus. Si Maria ay naging nanay ng buong sangkatauhan. Si Maria ay naging nanay ng ating simbahan. Si Maria ay nanay ng buong sangkatauhan na nagbibigay sa atin ng pag-asa na mabuhay. Kaya ang bagong taong ito, sisimulan po natin na may pag-ibig ng Diyos, na may pagmamahal ng Diyos, at ibabahagi natin yan sa bawat isa.